Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 35 piso kada kilong bigas ang inaasahan sa mga piling tindahan sa mga susunod na araw dahil pwede nang ilabas ang NFA rice, bunsod ng food security emergency. Malaking tulong man sa mga mamimili, lugi naman ang mga magsasaka at maging ang NFA ayon po sa isang grupo. Sagot ng Agriculture Department, kailangang kontrolin ang presyo ng bigas. Ang bigas naman sa mas maraming tindahan, lilimitahan sa 55 pesos na lang kada kilo simula bukas. At nakatutok si Bernadette Reyes. Ang mga nakaimbak lang na bigas sa mga bodega ng National Food Authority, ire-release na sa Food Terminal Incorporated sa mga susunod na araw. Ibibenta yan sa mga lokal na pamahalaan, ilang kumpanyang kontrolado ng gobyerno at ibang ahensya ng gobyerno sa halagang 33 pesos kada kilo. Ang presyo pag ipinasa na sa mga mamimili, 35 pesos kada kilo. Kabilang sa magbebenta ang mga kadiwa center at kung saan magbebenta ang mga bibiling LGU o ahensya. Hindi yan nagagawa noon dahil buffer stock lang dapat ang imbak ng NFA na pwedeng ilabas kung may bagyo at emergency. Pero sa ilalim ng Republic Act 12078, kasama na rin ang food security emergency sa pwedeng dahilan. At sa batas na yan, binigyan ng Agriculture Secretary na magdeklara ng ganyang emergency. Kung kulang ang supply o hindi pangkaraniwan ang pagmahal ng bigas. Nasa 23 na palengke po ito na nagbebenta ng ating Rice for All ngayon na nasa 38. So makakakita na rin po sila niyan ng mga 35 in the coming days po. Malaking tulong po sa amin ang halagang 35 kilo lang po ng bigas. Pero sa presyong yan, lugi ang NFA ng 12 hanggang 15 pesos kada kilo. Initially nga po, 38 yung naging recommendation. Baka almost 15 pesos per kilo ang lugi ng NFA. Kasi nabili na yung palay ng mahal, binibenta niya at subsidized price. Gagawa ka ng ibang paraan na lalong magpapalugi sa gobyerno. Anong logic noon? No? Nagsasayang ka lang ng pera. Kailangan talaga natin gawin to para makontrol at mapababa ang presyo. Mabakante natin yung mga bodega natin para makabili ang NFA sa mga harvest ng mga farmers. Pero sabi ng isang samahan ng mga magsasaka, para kasi maibenta sa 35 pesos kada kilo, bababa rin ang benta ng palay. The equivalent palay price will be about 17 to 18 pesos per kilo. Sa ganung presyo, baka kalahati ng magsasaka malulugi na. It distracts people from the real solution, which is to go after the profiteers. No? But hindi nila gawin yon. Kung kapusin ang supply, maaari ring mag-import ng bigas ayon sa batas, bagamat uunahin munang bumili sa mga local farmers. The DA may import. But that's, hindi namin plano pa yun sa ngayon kasi gusto natin ma-resolve ito through kasi marami tayong supply sa ngayon. Maaari namang bawiin ang food security emergency kung magmura na ang bigas. Sa world market, bumaba na talaga ang world price. Kaya ibababa na rin ang maximum suggested retail price sa bigas na nasa 58 pesos kada kilo ngayon. Simula bukas, ibababa na sa 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price sa 5% broken na imported na bigas dito sa Metro Manila. Pagsapit ng February 15, gagawin ng nationwide ang implementasyon nito. Kakayanin naman po kasi may mga dumating ding mas mababa. Pinapaubos na lang po yung bigas bago baba ng presyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa Batangas, nasa kote sa pagpuslit umano ng produktong petrolyo ang 26 na individual sa Batangas, kabilang ang 2 Chino. Daang-daang libong litro yan ng tinatayang nagkakahalaga ng 13 milyong piso. Nakatutok si June Veneracion. Sinalakay ng mga tropa ng Customs, Coast Guard at PNP-CIDG ang Subukin Port sa San Juan, Batangas kaninang madaling araw. May report kasing natanggap na may nangyayaring smuggling ng produktong petrolyo.
Huli raw sa akto ang paglilipat ng diesel mula sa motor tanker Filiza papunta sa mga nakapilang tanker truck. 217,000 liters ng langis na nagkakahalaga ng 13 million pesos ang nakumpiska. Kumpiskado rin ang motor tanker at mga truck. 26 ang arestado sa operasyon, kabilang ang 2 umunong Chinese national. Sa impormasyong nakuha ng customs, sa gitna ng dagat daw nangyayari ang smuggling, kung saan idilipat sa motor tanker Filiza ang krudong dala ng isang foreign vessel. Yung 2 Chinese national daw po ay sinasabing taga-communicate o taga-pag-usap sa crew naman ng mother vessel na kanilang kinikita sa high seas sapagkat ang crew naman daw po ng mother vessel ay Chinese din. Kabilang sa mga kakaharaping reklamo ng mga naaresto, may-ari ng barko at mga tanker truck, ang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sunod-sunod pa ho ito, marami pa ho tayong follow-up operations at buong Pilipinas po ay naka-alerto na sa pagdating ng mga ganitong smuggled items. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Namataan na hanggang sulusi ang higanting Navy warship ng China at 2 pa nitong barko. At sabi ng isang analyst, lagpas na sa inimbentong 10-dash line ng China ang kanilang mga pagkilos. Ang hakbang ng Pilipinas, katuwang ang Amerika. Tinutukan ni Chino Gaston. B-1 heavy bombers ng US at 3 FA-50 fighter jets ng Pilipinas ang lumipad at nagpatrolya sa himpapawid ng West Philippine Sea at sa may Baho de Masinloc. Kabilang ito sa Agile Combat Employment Exercise na layong palakasin ang kakayahan ng Philippine Air Force sa air intercept at joint patrol. Ayon sa Air Force, walang namataan at wala ding radio challenge mula sa Chinese aircraft habang isinasagawa ang exercise. These are bomber aircraft and FA-50 aircraft which have very long range. So they will be covering part of the Scarborough Shoal. Bagamat hindi ginulo ng China ang pagpapalipad ng mga eroplano ng US at Pilipinas, para sa security analyst na si Professor Renato de Castro, malinaw ang mensaheng pinaparating ng magkaalyadong bansa. That's a very powerful message, sending the B-1 all the way from Guam. The B-1, B-52, B-21, they're strategic bombers. They could use it to fire cruise missiles against the Chinese artificial islands or even sa Chinese coast. Sa isang pahayag, sinabi ng China's Southern Theater Air Force na ang ginawang joint patrol ng Pilipinas kasamang isang external country ay sinasadyang pagsira sa kapayapaan at katatagan ng South China Sea. Ang air exercise na ito isinagawa sa gitna ng patuloy na pag-ikot at paglapit ng mga barko ng China sa kalupaan ng Pilipinas. Tulad ng higanteng barkong ito ng Chinese Navy warship na namataan sa Sulu Sea, malapit sa Basilan. May kasama pa itong isang warship at isang oil tanker. Ayon sa Philippine Navy, mula Baho de Masinloc, binundutan ng BRP Jose Rizal Frigate ang isang Jiangkai Class 2 missile frigate hanggang Mindoro, kung saan isa pang Chinese warship at oil tanker ang sumalubong. Mula Mindoro, naglayag ang 3 Chinese ships sa Basilan at pagdating ng 50 nautical miles mula sa isla, bigla raw nagbagal. Habang palapit ng Mindanao, sinalubong ang mga Chinese ships ng Philippine Navy Nomad Reconnaissance Plane at BRP Andres Bonifacio at BRP Apolinario Mabini mula sa AFP Western Mindanao Command. These 3 warships passed through our archipelagic waters. There were times they slowed down to 6 or 5 knots. It is not expeditious. They could have traveled expeditiously. They were challenged all the way. They replied but not in accordance to standard procedures. Ayon sa isang security analyst, kung titingnan, lagpas na sa kanilang 10-dash line ang ikinikilos ng mga barko ng China. They're moving into our archipelagic waters. So that's actually beyond the 10-dash line. It's a show of force. Kasama yan nung pag-deploy nila nung kanilang Coast Guard, yung monster ships, no? Lalo na talagang mainit na ulo nila sa atin, yung pag-deployment ng Typhoon, yung kinagigigil nila, yung arresto ng alleged mga Chinese spies. Hindi naman tinantanan ng BRP Cabra ang mga Chinese Coast Guard vessels 3301 at 3104 hanggang tuluyan na silang makalabas ng Philippine Exclusive Economic Zone. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kung bababa ang presyo ng bigas dahil sa food security emergency,
magmamahal naman ang ilang bilihin tulad ng mga delata, tinapay, kandila at iba pa. Nagbabalik si Bernadette Reyes. Sa 1,000 pa lang, once na pinabarya na, ubos agad. Goal ni Pamela na makaipon ngayong taon, pero paano raw kung ang mahal ng bilihin? Halimbawa, sardinas. Yung sardinas na yun, hindi nakakasi sa isang pamilya yun. Kailangan makadalawang sardinas ka. Pero hihirap palalo ang pagbabudget ng mga mamimili tulad ni Pamela dahil simula ngayong Pebrero, nagmahal ang produkto ng ilang manufacturer matapos payagan ng Department of Trade and Industry. Kabilang na ang ilang brand ng sardinas, canned meat, evaporated milk, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Pati kandila at baterya may taas presyo. Sabi ng DTI, hindi naman lalagpas ng 10% ang taas presyo. Ngayong linggo lalabas ang suggested retail price guide para magsilbing gabay sa mga mamimili. 2% to 9%, ganun yung range. Sa consumers, may kita na nila yung pagtaas in the next few weeks. In actual, ayon sa Department of Trade and Industry, kabilang sa dahilan ng mga manufacturers sa kanilang hirit na taas presyo ay ang tumataas na gasto sa raw materials. Mahigit 60 produkto man ang magtataas ng presyo, mas marami naman daw ang hindi magtataas. Siguro sa merienda, magbabawas na lang siguro kami doon para ma-provide namin yung ibang pakakailangan namin na bilhin. Kung dati po malaking sardinas po yung binibili namin, ngayon po siguro isang sardinas na lang po, tapos sasabawan ko na lang po, igigisa na lang po namin. Ganun. Lalagyan po ng itlog. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Marami ang naalarma sa biglaang pagpanaw ng aktres na si Barbie Hsu dahil sa pneumonia. May paliwanag ang mga eksperto sa naturang sakit na pumangalawa sa mga sanhi ng pagkamatay ng mga pasyente ng Lung Center of the Philippines noong 2024. At nakatutok si Joseph Moro. Sa mga nagpapa-medical exam o laboratory, alam nyo ba kung paanong tinitingnan ang resulta ng inyong x-ray? Masdan ang dalawang x-ray na ito. Ang isa, maraming bahagi na may itim, indikasyon na malusog ang baga at may sapat na hangin. Ang isa naman may tila puti-puting bahagi na maaaring mga bara sa baga. X-ray ito ng isang tao may pneumonia. Cough, phlegm, it could trigger tightening of the airways, so pwede silang makaramdam ng shortness of breath. Similar to asthma or COPD kahit wala sila noon. Pag malala, namumuti, nagko-consolidate or pwedeng hindi lang one side, pwedeng both sides. Kahapon ikinagulat ng marami ang pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Hsu na nakilala sa papel na Shanchai sa telenovelang Meet Your Garden. Pneumonia na sanhi ng influenza ang sinabing ikinamatay ng 48-year-old na aktres habang nagbabakasyon sa Japan kasama ang pamilya. Paliwanag ni Dr. Norberto Francisco ng Lung Center of the Philippines, ang pneumonia ay impeksyon ng mga tissue ng baga. Posibleng ang sanhi nito ay virus, bacteria, tuberculosis o fungus. Sa kaso ni Hsu, ang maaaring sanhi ng impeksyon ng influenza virus katulad ng mga nagdudulot ng mga ordinaryong sipon. Nagkaroon siya ng viral infection, which is usually the more common kind of infections. Yeah, yung mga common colds. Pero kung gaano kalala ang magiging tama nito ay depende sa bagsik ng mikrobyo, tibay ng resistensya ng tao, kung may iba pa itong sakit o comorbidity, edad niya at lagay ng kapaligiran. Baka matakot sa mga tao, baka mamatay ako sa ganoon. But it's not always because of one factor alone. It's always an interplay of factors. Pwede nga magkasama sa kwarto, yung isa may sakit, yung isa hindi nagkasakit. Napabalita na si Hsu, nagka-epilepsy at mayroong mitral valve prolapse na may kinalaman sa valve sa puso. Pero hindi masabi ni Dr. Francisco kung may kinalaman ito sa pagkamatay ng aktres. Sa Pilipinas, karaniwang maraming kaso ng pneumonia at flu tuwing tag-ulan. Dahil malamig din ang panahon, ilang taga Iloilo na ang tinatarang kaso. Kaya mahigpit ang paalala ng mga eksperto na magdoble ingat, lalo na ang mga may edad at may mga comorbidity. Ayon sa Lung Center of the Philippines, ang pneumonia ang pumangalawa sa mga sanhi ng mga pagkamatay ng kanilang mga pasyente noong isang taon. Dahil mahalagang malakas ang katawan laban sa pneumonia, payo ni Dr. Francisco, huwag abusuhin ang katawan, kumain ng masusustansyang pagkain at siguraduhin may sapat na pahinga. Kailangan din daw updated ang pagbabakuna laban sa mga virus, lalo na yung mga mahihina ang mga resistensya. Yung strain ng virus, nag-mutate yan eh.
Kaya every year nagbabago yung strain ng virus. And that's the reason why we give the vaccines yearly. Bukod sa flu vaccine, magpapakuna na rin laban sa pangunahing sanhi ng bacterial pneumonia. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Gumulong na ang oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth para magamit sa iba pang proyekto. Depensa ng gobyerno na ayon ito sa saligang batas at isang pulisiya para mapalago ang ekonomiya. Nakatutok si Salima Refran. Sa oral argument sa Korte Suprema, inilatag ng mga petitioner kung bakit unconstitutional ang paglilipat ng mga unutilized fund o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth para sa ibang proyekto. Partikular nilang tinututulan ang circular ng Department of Finance at probisyon ng General Appropriations Act na nagbigay daan para sa pagbabalik ng halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. May nauna nang nai-remit na 60 billion pesos ang PhilHealth pabalik sa National Treasury noong isang taon, habang pinigil naman ng Korte Suprema ang pagre-remit ng nalalabing 29.9 billion kasunod ng paghahain ng petisyon kontra rito. The question provision and DOF circular is inconsistent, incompatible, and irreconcilable with the Universal Healthcare Act and the sin tax laws. UHC's objective is clear: to provide social health insurance and risk protection to all Filipinos. In computing the alleged fund balance, DOF defied the clear language of the sin tax laws, stating that these funds be used exclusively for universal healthcare. These funds were sourced from sin taxes and cannot be used for other purposes, irrespective of how noble the purpose is. Dumalo sa pagdinig sina Finance Secretary Ralph Recto, Health Secretary Teodoro Herbosa, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at former PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Ang Office of the Solicitor General at Office of the Government Corporate Counsel ang kumatawan sa kanila at sa iba pang respondents sa Office of the President, Senado at Kamara. Git ng pamahalaan, legal at naaayon sa saligang batas ang ginawang lipat pondo. It was the executive and legislative department's way of creating and implementing a fiscal policy to boost economic growth without bloating the government's indebtedness or burdening the people with new tax measures. It is a common sense approach that does not violate any law, much less the Constitution, in any way. I assure the Honorable Court and the people that, contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer. Hiniling din ng Solicitor General na tanggalin bilang respondent si Pangulong Bongbong Marcos dahil may immunity from suit daw ang Pangulo habang nakaupo sa pwesto. Tatlong petisyon laban sa paglilipat ng PhilHealth funds ang inihain dito sa Korte Suprema. Consolidated na, ibig sabihin sabay-sabay na yung diringgin. Binusisi naman ni Justice Amy Lazaro Javier kung talaga nga bang may reserve fund ang PhilHealth. Investment is the last in the order of priority. Yes. 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 But, Your Honor, I would like to highlight that every year PhilHealth actually generates more revenues than expenditures. I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor. And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. PhilHealth funds transfer! Illegal, unjust! Bago pa man ang oral arguments, nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa labas ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Panukalang iurong sa October 13 ang parliamentary election ng BARM ang napagkasunduan ng Bicameral Conference Committee.
Sa kabila yan ng pagtutol ng kinatawan ng Basilan na nasa pulong dahil labag umano ang hakbang sa konstitusyon. Nakatutok si Ian Cruz. Imbes na sa May 12 kasabay ng midterm elections, sa October 30 na ipapanukalang ikasa ang unang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Napagkasundoan kasi ng mga senador at kongresista ng pag-isahin ang kani-kanilang bersyon ng panukala sa kanilang bicameral conference committee meeting. Para ma-reposition yung ating security and election officials para matiyak na yung kauna-unahang halalan sa BARM ay tunay na magiging malinis, kapani-paniwala at mapayapa. Hindi susundin ang panukala ng Kamara na 1 taong ipagpaliban ang BARM elections. Masyado nang matagal. Mas maikli, mas maganda para sa akin para wala ng panahon na i-reset pang muli. Pero may panukala rin naman ang Kamara na inadopt ng BICAM. Ano yun, sir? Kinlarong automated at kinlarong pwede pang gumastos ang BARM para sa SULU bagaman hindi kasama ang SULU sa BARM. Ayon sa mga mambabatas na miyembro ng BICAM, inaasahang pagtitibayin ng BICAM report ng plenaryo ng Senado at Kamara bago ipasa sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo upang maging ganap na batas. Ang nilagay namin sa effectivity clause dahil urgent ito ay immediately upon publication sa Official Gazette. Hindi yung usual 15 days upon completion of publication in a newspaper of general circulation. Napagkasundoan ding i-extend na lang ang termino ng kasalukuyang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority hanggang sa maihalal na ang mga susunod na lider ng rehiyon. Nasa BICAM deliberation pero hindi lumagda sa BICAM report si House Deputy Minority Leader Mujib Hataman, kinatawan ng Basilan na bahagi ng BARM. Anya, kung gusto natin ng kapayapaan, dapat ay hayaan ang mga taga-Bangsamoro na pumili ng kanilang mga leader sa eleksyon sa Mayo. Nakatakda rin anya sa konstitusyon na 3 taon ang termino ng local officials, pero mas maikli dyan ang mangyayari sa panukala dahil itinakda nitong sa 2028 ang sunod na BARM elections. Hindi anya pwedeng gawing normal ang pagpapaliban ng halalan. Ikalawang pagpapaliban na ito dahil hindi rin itinuloy ang orihinal na schedule noong 2022 dahil sa pandemya. Kung maisabatas, ituturing pa rin ng COMELEC na kandidato ang mga nag-file ng COC sa BARM noong nakaraang Oktubre. Maliban na lang kung may mga pagbabago katulad ng biglang nagkaroon ng reapportionment o tinatawag na distribution, magkakaroon din kasi ng pagbabago sa mga distrito. Meaning sa membership ng mga municipality sa bawat. Pagka po ganun, o-open namin muli ang ating pong filing ng candidacy. At kung sakasakali, dahil po October ang magiging eleksyon, kung sakali na maipapasa yan, June dapat kami mag-o-open ng filing ng certificates of candidacy. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bahagya na muling lumalakas ang ihip ng hanging amihan. Ang amihan ay malamig at tuyong hangin na nanggagaling po sa Siberia o mainland China. Buong Luzon na ulit ang apektado niyan kung saan din naitala ang karamihan sa pinakamababang temperatura ngayong araw. Gaya ng 16 degrees Celsius sa Baguio City at 17.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Bukod sa malamig na panahon, magiging maalon din at delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat sa Northern Luzon dahil po sa amihan. Ang taas ng alon, aabot ng lagpas 4 na metro. Posible rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa lalo't tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng easterlies. Ayon sa Pag-asa, may chance ring bumalik ang epekto ng shear line sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, kasama pa rin sa mga uulanin bukas ang Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, Bicol Region at Mindoro Provinces. Sa Metro Manila, maaaring mga pag-ambon o mahihinang ulan lamang ang maranasan sa ilang lugar. Mataas naman ang tsansa ng thunderstorms sa Visayas at Mindanao gaya ng Samar at Leyte Provinces, Caraga, Davao at Soc-Sargen. Sugatan ng isang lalaki sa China matapos sunggaban ng isang leon sa circus. May nagkarambola ring mga sasakyan sa isang expressway. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tila laroang dumausdos sa kalsada ang sasakyan ito bago bumangga sa mga nagkarambolang sasakyan nasa harap niya. Pero pagkatapos niya, meron pa mga sumunod. Wala nagawa kahit sinenyasan na sila ng iba pang motorista sa nakaambang disgrasya. Sa video na kuha nitong linggo sa Taoyuan Expressway sa Henan, China,
Ayon sa mga otoridad, mahigit 100 sasakyan ang nadisgrasya at nagtamo ng matinding pinsala sa kasagsagan ng dagsa ng mga biyahero para sa Spring Festival. Bukod sa zero visibility na dulot ng makapal na hamog, nahirapan din ang mga sasakyan sa madulas at nagyayelong kalsada. Wala naman daw nasaktan sa aksidente. Nagsagawa na rin ng clearing operation. Sa China pa rin, inatake ng leon ang isang staff ng circus sa Shanxi. Bagong insidente, makikita ang payat at tila ng ihinang leon na gumagawa ng tricks at tumatalo sa metal ring. Sa ikalawang ikot ng leon, bigla niyang sinunggaban ng empleyadong malapit sa hawla. Bumagsak sa sahig ang biktima habang kanyang mga katrabaho pinaghahampas ang leon. Nang maalis sa pagkakasakmal, mabilis na isinugod sa ospital ang biktima. Sa ulat ng Reuters, nagkaroon na ng parehong insidente noong 2020 kung saan inatake ng tigre ang kanyang trainer sa gitna ng show. 3 nasugatan, isa sa kanila nawala ng daliri. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pinasubasta kaya nawala ang ilang balikbayan box na idineklara umanong abandonado. Batay sa mga sagot ng ilang inimbitahan sa isang pagdinig ng Kamara, may isa pang sinisingil umano ng 30,000 piso para matubos ang padala. Nakatutok si Mariz Umali. Naging emosyonal ang OFW na si Vilma Silga nang humarap sa House Committee on Overseas Workers Affairs. Pinagbabayad daw kasi siya ng halos 30,000 piso para makuha ang pinadala niyang mga balikbayan box sa pamilya sa Pilipinas. Yung hirap, yung tiis, ang pagod, pangungulila sa pamilya, sa mga anak. Mag-ipon ng mga bagay-bagay para lang maibigay sa kanila. Tapos ganun, hindi namin alam kung saan napunta. Ang binayaran ko doon, almost 50,000 na. Tapos magbabayad ulit ako dito ng 29,500 para makarating sa akin. Tinatalakay sa komite ang umano'y illegal na gawain umano ng illegal freight forwarder kung bakit bigla na lang naglalaho ang mga pinaghirapang balikbayan boxes ng mga OFW. Nasaan na po yung aming cargo na yon? Ayun po yung binayaran namin po. Bago po kinuha sa amin ni Elmer, bayad po yun hanggang sa pinto ng bahay namin. Lumalabas na sinasabing nawawalang balikbayan boxes, idinedeklarang abandonado at pinapa-auction sa mga local freight forwarder. Pagkatapos, pinagbabayad ang mga OFW para lang mabawi ang kanilang balikbayan box. Kailangan pang magbayad doon sa kay Monique. Sa kagustuhan ko po, nagbayad ako kay Monique para makuha ko ang aking boxes. Hinala ng OFW party list. May nagaganap na sabwatan sa pagitan ng ilang kawani ng Bureau of Customs sa auction division at mga pribadong individual na lumalahok sa mga auction at kumukorner sa mga balikbayan boxes na di umano'y abandon upang ibentang muli sa mga may-ari ng OFW sa nakakalulang halaga. Sa pagdinig na pag-alamang karamihan sa mga balikbayan box ay napunta sa isang Mona Lisa Tan, may-ari ng Monique Rapid Trans Incorporated na isang international at domestic freight forwarder. Giit ni Tan, tinulungan lang niya ang kaibigang OFW na di matubos ang balikbayan box, kaya raw siya sumali sa pagsusubasta. Nung nag-auction kayo, alam mo ba na konti na balikbayan boxes ang laman ng mga boxes na to? Yes po. Paano mo nalamang balikbayan boxes? Sinabi pa lang kanina ni Assistant Commissioner na these are unlabeled, declared as cargo. Sino ang nagsabi sa iyo na balikbayan boxes siya? Actually po, yung friend ko nga po, nag-forward po ng BL na yung cargo niya is nandun sa container na yon, and nilapit ko din po yon with Ma'am Dali, how to help my friends po. Diretsuhin ko na. Ibig sabihin may inside information si Mona Lisa. Sabi naman ng Bureau of Customs, hindi na sila nagpapa-auction ngayon at dinodonate na lang daw sa Department of Migrant Workers ang mga boxes. Pero may nakitang problema rito si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kung kami lang po ay pagpapasahan ng mga abandoned boxes, hindi po nagagamot yung problema, which is bakit merong abandoned boxes in the first place when binayaran na nga po ito sa pinanggalingan. Hindi po nagagamot yung problema, which is lokohan po sa forwarding ng bagahe o ng balikbayan box.
So yun po sana ang malutas. Nangako ang DMW na tutulungan ang mga OFW na maiuwi ang mga balikbayan box nila sa tulong ng Action Fund. Bago magtapos ang pagdinig, nagmosyon na bumuo ng Technical Working Group kabilang ang DMW, BOC, DTI, BOI, DOTR, OWA at industry stakeholders para pag-aralan ang lahat ng issue na lumabas sa pagdinig at masolusyonan na rin ang problema. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras. Pagpapaliwanagin ng kamera ang mga vlogger na hindi sumipot sa pagdinig nito kontra fake news. Inungkat din ng umano'y mga social media account na naninira sa Pilipinas kahit dito nakabase at konektado umano sa China. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Unang pagdinig ito ng Tri-Committee ng Kamara na ang layunin ay tutukan ang matagal na raw problema ng pagkalat ng pekeng impormasyon online. Isa sa mga pinag-usapan sa pagdinig ang paninira sa bansa ng ilang social media account na nakabase sa Pilipinas pero konektado umano sa China. At ito po yung pinaka-latest, no, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol dito. Ang tanong ni TRICOM Co-Chairperson Representative Dan Fernandez. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Ang mga Pinoy na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? Binubuo ang TRICOM ng mga House Committee on Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology. Pero sa 41 vlogger na inimbitahan sa pagdinig, 3 lang ang sumipot. Ang ilang vlogger nagsabing nasa ibang bansa sila, pero uminit ang ulo ng mga kongresista sa dahilang ibinigay ng iba. I am referring to AKA Joe Diviri. Dito minura niya ako, at ang sabi niya, panay kabobohan sa quad. Sayang kuryente sa'yo. Respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Hirap sa iyo nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Bibigyan siya ng show cause order, pati na ang ibang vlogger na hindi dumalo. Kabilang dyan ang abogado at dating Duterte Press Secretary Trixie Angeles na gusto raw ipadisbar ng TRICOM. He is an officer of the court and he should respect the constitutional duty of Congress. And question of legality, Mr. Chairman, I respectfully move that we will consult the legal department of this House for a possible disbarment case against Attorney Trixie Angeles po. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, pangalawa ang Pilipinas sa mundo sa paggamit ng social media na may 86 million users. Tayong lahat ay posibleng maging biktima ng panloloko at paglilinlang sa social media. Ito pong hearing na ito ay hindi para kitilin o isuppress yung freedom of speech nila. Wala ho kaming ganong layunin. Ang layunin po natin dito ay gawan ng pulisiya ang paggamit ng social media platforms. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong code of conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Aminado ang DICT na nagkakaproblema sila sa paghahabol sa mga nagkakalat ng mali online. Hindi naman namin sinasabi na kokontrol din natin social media, but just to allow the law enforcement agencies to have more immediate power to react. We have a challenge in obtaining information and evidence kasi hindi po totoong identity minsan yung pinapost nila sa Facebook. Rekomendasyon ng ilang kinonsulta ng komite. Merong mga journalist na nagbablog, di ba? But blogging does not make you a journalist. Yun kasi as a journalist kasi, we adhere to the core values of journalism, which are truthfulness, fairness. Dito ba sa social media vlogging,
naniniwala kayo na kailangan natin lagyan ng code of conduct or at least man lang merong ethical standards. I just wanted to highlight research from other neighboring countries about the risks of top-down government legislation against fake news. So it's important to recognize that many human rights organizations and international legal scholars have raised alarm about the global trend of anti-fake news laws being used as quote-unquote weaponized lawfare. Hindi ho ito black and white na issue. Kailangan po the bottom line is still the protection of our freedom of expression, freedom of the press, especially the right of the people to information. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hiniling sa Korte Suprema ng ilang hindi sumipot sa House hearing kontra fake news na ipatigil ang pagdinig. Giit nila, hindi in aid of legislation ang hearing, kundi pagpapahiya sa kanila at paglabag sa kanilang freedom of speech. Hiniling din nilang pigilin ang panukalang i-regulate ang social media na labag umano sa konstitusyon. Anila, hindi naman sila dapat ihanay sa mga mamamahayag dahil hindi naman balita ang kanilang inilalabas, kundi opinyon. Layo ng pagdinig ng TRICOM na tutukan ang matagal na umanong problema ng pagkalat ng peking impormasyon online. Ang abogadong pinapadisbar ng komite, handa raw sumagot. Nagpaliwanag ito kaugnay ng hiling nila sa Supreme Court. Ang hinihiling namin dito sa kaso ay prohibition at certiorari. Ibig sabihin, itong desisyon, ang pag-propose ng legislation na ito, ang desisyon na magganitong hearing ay ginawa with grave abuse of discretion. Lalong-lalo na ang karapatan magsalita at magpahayag. Sa halip na makamura, tila napamahal pa ang mag-asawang kumuha ng narematang bahay sa Pag-ibig. Iniwan kasi itong sira-sira ng dating may-ari ng bahay, malayo sa itsura nito nang mapanalunan nila sa bidding. Ang tugon ng Pag-ibig sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ganito pa ang bahay na ito nang bilhin sa Pag-ibig Fund noong nakaraang taon. Pero nang paalisin na ng bumili ang dating nakatira rito, iniwan itong sira-sira na. Nung time na yon, maayos po yung bahay. As in, one day lang yung nakalipas nung bago ma-evict sila ng sheriff. Tsaka lang po naging ganito yung itsura ng bahay po. Binaklas ng dating nakatira ang mga gamit at lahat ng pintuan. Binakbak ang mga pader para matanggal ang lahat ng bintana. Tinanggal ang lababo, inidoro at mga gripo. Pati mga kable ng kuryente pinagkakalas. At ang mga drainage sa bahay, binuhusan pa umano ng semento. Nakapanlo mo na. Talagang pagpasok mo dito, parang niransak yung bahay. May iyak ka talaga. Ang reason daw po nung dating owner is dahil di daw po namin sila napagbigyan na magstay hanggang January 30 dahil gusto nilang magpasko and New Year dito sa bahay. And meron ng papalit sa amin din doon sa nirerentahan namin. Kaya naipit na rin po kami. Ayon sa bumili, foreclosed property na ito o kinuha na ng Pag-ibig dahil 10 taong di nahuhulugan ng dating may-ari. 2.9 million pesos ang benta ng Pag-ibig sa bagong owner. 15,000 pesos lang ang down payment habang 19,000 pesos lang ang buwan ng hulog sa loob ng 30 taon. Pero imbes na makamura, napamahal pa sila sa pagpapaayos na umaabot na ngayon sa kalahating milyong piso. Papalitan pa nila ang kontador ng bahay na kinuha rin daw ng dating owner. At babayaran pa ang iniwan nitong 4,000 peso water bill. Hinugot na namin yung namin sa insurance, yung savings namin, simot na. Sabi ng Pag-ibig Fund, maituturing na vandalism at theft o pagnanakaw ang ginawa ng dating nakatira sa bahay. Wala ho talagang karapatan yung prior occupant na kunin o sirain ang alingmang bagay dun sa nasabing property sapagkat yun po ay pag-aari na nung nakabili. Nakasaad po dito sa notice to vacate na bawal niya kong galawin o bawal niya kong i-vandalize o nakawan yung nasabing property. Nanalo na sa unang demandahan ang bagong may-ari kaya napaalis sa mga nakatira matapos ang 9 na buwan. Pero balak muli nilang dumulog sa korte. Pumayag po kami sa interview na to, not because para siraan yung previous owner,
Naintindihan naman po namin na galit sila kaya po nagawa nila to. Pero sana alam po nila sa sarili din nila yung consequence po nung ginawa nila dun sa property. Pakiusap nila sa Pag-ibig, i-assess muli ang halaga ng bahay dahil malayo na ang kondisyon nito sa napanalunan nila sa bidding. Yung reassessment, hindi na natin siya magagawa sapagkat muli ang sumira at gumawa ng mga bagay na ito ay yung prior occupant. Makakaasa po kayo na kami po ay lalapit at may pag-ugnayan po sa inyo. Maging ho sa paghabol doon ho sa prior occupant. Bukas ang aming programa sa panig ng dating nakatira sa bahay na hindi na rin matrace ng bagong may-ari at wala ring kontak sa barangay. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sinagot ni first Starstruck Ultimate Male Survivor Mark Heras ang comments sa video niya while showing off his dance moves sa isang club. For now, ang priority ni Mark makapag-provide sa kanyang pamilya. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Gaya ng tagline ng OG Philippine Reality Competition ng GMA na Starstruck, wala raw gagawin ang kauna-unahang Ultimate Male Survivor na si Mark Heras kung di mangarap, maniwala at lumaban sa buhay, lalo na kung para sa kanyang lumalaking pamilya. Itinuturing daw niya ang sarili na isang provider. Bukod kasi sa kanilang anak ng asawang si Nicole Donesa na si Corky, parating na rin ang baby number 2. May pinagagawa rin siyang bahay. At nang dumalang ang acting jobs, he turned to what he does best, dancing. Kamakailan nga, napanood si Mark sa isang club where he dishes out his sexy dance moves. Part pa ng issue ay kaya sumasayaw na yan sa ganyan, sa gay bar kasi wala nang career. Dalinaw ko naman doon na this is what I want. Diba? Hindi naman ako like naghahangad pa na magkaroon ng career na sobrang, alam mo yan, yung like tong sobrang sikat na sikat. Ang lagi naman ako vocal about it. Ang gusto ko makapag-provide for my family, lalo na sa mga anak ko. Lalo na ngayon, magiging dalawa na sila. So, trabaho. Any work na naibato sa akin, na i-offer sa akin, as long as alam ko hindi naman ako lugi sa talent fee. At the same time, wala akong tatapakan na tao. Sabi nga nila, at legal, I'll do it. So, why not? Provider ako, tatay ako. Diba? Hindi ko isipin ko ba yung mga inisip nila, tapos magugutom yung pamilya ko. Ang kanyang pagsasayaw did not sit well sa ibang fans at netizens. Kabi-kabila man ang mga hindi magagandang komento. Wala na raw itong epekto sa kapuso actor. Almost 21 years na ba ako sa industry, di ba pa? Hindi na ako, wala nang, sabi ko nga parang, kung yung mga taong to, parang tina-target nila ako or parang they want parang may attention or gusto nila mag-react ako ng malaki, sorry. Di ba sabi ko nga lahat yata ng klase ng intriga, naiba to na sa akin, di ba? So, parang yung mga ganyang klaseng atake or mga issues, wala nang epekto. Ang pagtutuunan nila ng pansin ngayon, ang paparating nilang baby na isang malaking blessing. Si Corky, excited kami kung ano magiging reaction niya actually. Pero syempre pinapa-feel namin sa kanya na parang hindi mababawasan yung attention or yung pagmamahal sa kanya. Dapat 50-50. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ara San Agustin. Miss Mel, Miss Vicky, Kuya Emil. Thank you, Ara. Salamat sa iyo, Ara. Thank you, Ara. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.